Pondo! Ibalik niyo si Tatay Digong! Hindi po ito kampanya. Ito po ay pagdarasal. Ang pinakamaiksi po na kataga sa Biblia ay John 11:35. Jesus wept. Umiyak siya. Yun lang po. John 11:35 is the shortest verse sa Bible. Jesus wept. Umiyak po siya. Kasi, di ba si Mary, Martha, Lazarus, di ba? May sakit si Lazaro. Nung pagpunta niya, patay na. Sabi ni Mary, alam mo kung nandito ka sana, Jesus, hindi sana namatay si Lazarus. Umiyak ngayon si Jesus. Alam niyo ba kung bakit siya umiyak? Palagay niyo ba dahil nawalan siya ng pag-asa? Bakit siya mawawalan ng pag-asa? Kaya niyang buhayin si Lazaro. Binuhay niya nga eh. Ang sabi po ng mga scholar, kaya siya umiyak kasi naramdaman niya yung sakit ng kanyang mga kababayan. Umiyak siya dahil nadama niya yung sakit nila Mary, nila Martha at lahat ng mga kaibigan niya. Best friends niya kasi yun eh. Anong sunod niyang ginawa? Binuhay niya. Sino po ang naiyak nung kinulong si Digong? Pero tama po si Atty. Vic. Pagkatapos ng iyak na yan, kailangan nating kumilos sa legal at mapayapang paraan. Ano po yung legal at mapayapang paraan? Aaraw-arawin natin sila. Isigaw nyo sa internet, sa ICC, sa ating sariling pamahalaan, bring him home! Bring him home! Bakit po? Bakit bring? Bakit po bring? Bakit hindi send? Kasi kung kausap po natin yung ICC lamang, send him home. Tama? Send him home. Kung sa English lang na proper. No? Yes, kausap natin ang ICC, send him home. Pero ang kausap natin ngayon, ang pamahalaan natin, na naririto din. Sabihin po natin sa ating Pangulo ngayon, bring him home. Bring him home. Bakit po? We are not a failed state. Are we a failed state? Ang nagpe-fail sa atin medyo yung gobyerno ngayon. Pero yung estado ay hindi ang pamahalaan. Tayo ang estado na ugat ng kapangyarihan ng pamahalaan. So, bago ko magtapos, kumanta na ako eh. Kaya maiksi lang yung panahon ng aking pagsasalita. Bakit po tayo kailangan mag-araw-araw na demand sa gobyerno natin na pauwiin si Digong? Bakit po? Para po ba sa kampanya? Dahil sa dalawang bagay. Una, ang Pilipinas, sa English, no, is a sovereign nation. Pasensya na, maglalatin ako saglit. Sabi sa law school yan, first year, unang-una sasabihin, par in parem, non habet imperium. Ibig sabihin ng par in parem na lang, par in parem. Wala pong estado na naghahari sa ibang estado. Kahit mas malaki ang Amerika sa atin, hari ba natin ang Amerika? Ang laki ng Amerika. Lalo naman sigurong hindi natin hari ang ICC. Hari ba natin ang ICC?
paano ngayon natin pauuwiin si Tatay Digong? Nagka-leche-leche na. Sa totoo lang po, ang galing ng mga ginawa nating legal arguments, and kahit medyo delayed, they were filed on time. Do you agree? Yes! Pero, hindi tayo dinidinig ng kasalukuyan nating pamahalaan. Ano gagawin natin? Malsada! Ano gagawin natin? Maglakad doon sa highway! Alam niyo kung ano una kong gustong gawin? Yung una lang muna, yung hindi ko ikakukulong. Alam niyo ang gusto kong gawin? Gusto ko mag-sorry kay Digong. Gusto ko mag-sorry. Maglakad doon sa highway! Kasi hindi natin siya pinagtanggol kung paano niya tayo pinagtanggol. Pero may bawi pa. Dahil may panahon pa. Kaya bago po magwakas, ako po ay nananawagan lang sa inyo. Ako po ay nananawagan sa inyo, kalimutan niyo po muna yung eleksyon. Ipagsigawan niyo po sa lahat ng Pilipino, kalimutan ang politika. Kakampit, pula, blue, dilaw, purple, ano pang kulay yan. Kumbinsihin nyo ang bawat isa na hindi tayo saklaw ng ICC. Huwag na natin pagtalunan. Huwag na natin pagtalunan kung illegal yung arrest. Sige, tsaka na yan. Dahil ang unang-una, hindi po tayo saklaw ng ICC. Meron tayong sarili nating hukuman at piskalya. Naniniwala ba kayo doon? Marami pa pong magsasalita. Yun, napansin nyo naman, hindi naman po kami puro senador o senatoriable na nagsalita. Halo-halo po yan. Kaya lang po kami nagsalita, nagkataon, kami po yung mga iilan sa mga huling nakasama ni Digong sa kanyang mga malalayang araw. Kami po ay nasa Hong Kong at wala namang kaming malay, although merong mga nagbubulong-bulong na baka nga kunin si Digong. Pero napakahirap paniwalaan. Bakit po? Kasi po naniwala po ako kay Marcos. Totoo po, naniwala ako. Sabi niya hindi niya gagawin eh. Tingnan niyo po ang Facebook ko, lahat ng post ko. Ni minsan hindi ko yan minura. I have never been disrespectful to you, my President. We gave you the chance to redeem the family name. Kaya ang itanong natin, bakit nyo, kasi dapat niyang angkinin eh, bakit nyo pinakulong si Digong? Hindi po mukhang dasal to, pero ako po ay nagdadasal habang sinasabi ko sa inyo ito. Nagdadasal po ako. Dahil alam ko po, kahit anong salita ngayon, pwedeng baliktarin. Eto na po, kukwentuhan ko kayong maikli kung bakit nangyari yan sa palagay ko. Alam nyo po ba, last year hanggang ngayon, sunod-sunod, nag-file ng certiorari sila Atty. Vic Rodriguez laban sa budget. Sa budget ng 2025. Kami po nila Congressman Pantaleon Alvarez at ako mismo, nag-file kami sa ombudsman. Bago po akong abogado, 2 taon pa lang, ang lakas ng loob kong mang-ombudsman. Pero kami po ay naghain ng kaso kasama ang mga matitikas na abogado ni Kong Alvarez, falsification of legislative documents. Bakit kamo? May tanong ako bago tayo pumunta dyan. Mura ba ang bigas? Hindi! Naging 20 ba? Hindi! Baka naman 30. 35. O sige na, 40. Alam nyo kung bakit?
Hindi ko nahabaan. Pero alam nyo, yung budget, puro blanco. Biglang nagkalaman. Tsaka na natin pag-usapan yung technical. Sasabihin ko na lang sa inyo, alam nyo ba kung anong mga departamento, yung mga pinaglaruan na numero? Kasi lahat tayo, lahat kami anti-corruption. Lahat po niyan anti-corruption. Pero inaasikaso po namin yung mechanism of corruption. Paano siya nangyayari? Kasi ang biggest corruption po is our money. Yung budget na taunan. Alam niyo po ba kung anong mga departamento yung pinaglaruan? I will give you the two major departments. Number one, Department of Agriculture. Number two, Irrigation. O, di ba hindi halata? Hindi nyo nga nahulaan eh. Hindi halata eh. Agriculture, irrigation, tapos iniisip mo, irrigation, tubig. Agriculture, palay-palay. Okay, sige. Tapos biglang 200 plus billion nagkaroon mula zero. Tapos nagtataka tayo kung bakit mahal ang bigas. O bakit ko sinasabi to? Dahil po sunod-sunod na po yung kaso na hinaahain. At siguro po sa aking sapantaha lamang, dahil unti-unti na po tayong lumalapit sa kanila, unti-unti tayong lumalapit, pinakulong si Digong. Kaya, huling pangungusap, tayo po ay magdasal. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Nakikiusap po kami sa ating pamahalaan. Bring him home. Maraming salamat si Attorney Jimmy Pondo.